At yung presyo niyan, yung amount, yung uri ng perks, depende po kasi yan kung gaano kayaman din yung munisipalidad o yung gobyerno. Like ang Makati for example, alam mo sa totoo lang yung mga taga-Pembo, taga-Rembo, Sa Makati. masama ang loob nila nung nailipat sila sa Taguig. Bakit naman? Kasi nung nasa Makati sila, kung mayaman ng Makati, ang daming mga binibigay na insentibo para sa mga matatanda nating mga mamamayan. May libreng sine pa yan, pagka Lunes, may libreng pera, pag may birthday, may cake, may allowance. So, syempre, kung walang pera ang gobyerno, ang local government unit, hindi naman pwede talaga silang pilitin. Pero, kung lumalabas na merong manipulasyon ng pondo, merong korupsyon at may pinipili sila, iba'y tinitignan sa tinititigan, maaari po nating ireklamo yan. Hindi ko alam basically kung anong proseso, but we can start by writing a letter to the DILG. Kasi ang DILG po sa local government code, ang pangunahin pong merong jurisdiction sa ating mga local government units, sir. So ang gawin ninyo, sumulat kayo sa DILG, sabihin nyo, ikwento nyo yung nangyayari na nagkakaroon ng pagpipili kung sino ang mabibigyan. Hindi ho tama yun. Kasi pag automatic sa batas, kapag ikaw ay senior citizen, ikaw ay senior citizen, hindi mo nga kailangan ng ID para maka-avail ng discount. Pwede mong ipakita halimbawa yung iyong lisensya or any identification na talagang ikaw ay senior citizen attorney, na. Alamin at himayin ang issue at batas dito sa Basta Batas!